At siya po ay tumimbang ng 63 kilos. Mga kabihero, magandang araw po. Tayo po ay balik ulit dito sa aking taniman. At yun nga po, nakaka-relax po ang nandito sa gubat. At yun nga po, kahit po tayo ay medyo napapagod-pagod, ay tayo naman po ay pinapawisan. At ito pong pagpapapawis natin, nagkakaroon ng magandang kondisyon ng ating katawan. At sa kabila po noon ay tayo po ay yun nga, nag-i-enjoy. So bukod po doon ay tayo po ay nakakapagtanim. At lahat po ng pwedeng itanim dito sa aking tanimang ito ay naitatanim natin. At particular nga po yung mga root crops. So kaya po kami ay nandito ulit sa ating taniman nga, ay wala po kaming biyahe na biyahera. So ako po ay minakitang ube na malaki na dun sa tinanim ko last year. At meron po naman na ang edad niya ay 1 taon at 10 buwan. So yun po ay malalaki na. At yun po ay haharbisin natin. So haharbisin po natin pero hindi para pambenta. At para po itanim uli natin. Nang sa ganun po ay dumami ang ating ube root crops dito sa ating area na to. So yun po mga kabihero, panoorin nyo po ang video kong ito. At makikita nyo po ang isang variety ng ube ko na napakaganda po ng quality. At ito po ay tinatawag naming baliswak dito sa aming probinsya. So ito po mga kabihero, ito po may mga usbong-usbong na ito. Ito po ay may tanim na ube. At ito po ay itanim ko last May. So hindi pa po natin po pwedeng harvestin ito dahil ito po ay maliliit pa. Sa kadahilanan po na naapektuhan din ng ating mga nakaraang bagyo na dumating sa ating lugar. At ito po, para masabi ko po sa inyo, pagka po siya ay hindi pa magulang ang kanyang bagin at tatanggal po sa laman, so yun po ang pinagmumula ng pagkabansot ng ating ube root crops. Kaya po mga kabihero, yun po ang nagiging problema sa ube. Pagka po siya ay natanggal ang amlay or bagin, ayun nga po na nasusugpo po ang paglaki niya. So yun po mga iba na ating huhukayin ay sa kaloob po ng Diyos ay siya na po ay nakalusot. So yun po ang ating haharbisin ngayon. At makikita nyo po ang laki at quality ng ating huhukayin. Ube rin po yan. So hindi pa po ito pang harvest. At yan po pasasagarin natin ng 2 years. At ito po ang variety nito mga kabiyahero. Ay ito po ang tinatawag namin limay. Halo-halo na po ang variety na nandito. Limay, luklok at saka po yung baliswak na sinasabi ko. Yung pong harvestin natin ngayon. So may nakita po ako dito nung makalawa. Napakalaki na po niya. So kailangan na po nating harvestin. At ito po siya mga kabihero. Yan po, tinandaan ko po siya. At nung nakaraang kuwan nga po, ito po ay dito kumabag. Ayan, hanggang sa nawala ng kanyang amlay. Yung kanyang bagi na tinatawag natin. So yun po mga kabihero. Umpisahan na po natin ang pag-harvest. Dito po sa aming probinsya mga kabihero, ito po ang may pali dalawa po ang pangalan niya dito. Siyempre po siguro po ay kung anong masabi nung ng mga farmers. Dahil katulad po nito halos parang hugis-sungay ng kalabaw. Kaya po may natawag din dito na sinungay. Pero dito po sa aming lugar, ang tawag po namin dito ay baliswak. So yan po, at napakaganda rin po ng kulay niyan. At talaga pong ubing-ubi rin yan. Nakita nyo po mga kabihero. Ito po, makikita nyo po ang laki nito. Magkano kong bao? Ito na mga anong haga. Ito ang kagandahan ng ng mga gantong ube. Mga sapalutang po ito. Hindi po tayo mahirapan ng paghuhukay. Ito po ay hindi sa palubog. Ito po ay sa palutang. Kita nyo po mga kabihero. Ito, pinukutkot lang natin.
Yan. Ano. Ang laki. Ito oh. Oo. Para pong sungay ng kalabaw. Kaya po ang ibang tawag dito ay sinungay. At ito po ang klase ng kanyang pagkaube. At makikita nyo po talagang masasabi po na natin talagang ubing-ube. So yan po, ang dami pa niyang kasamahan oh. So yun nga po, ang paghukay ng ube ay hindi po natin po pwedeng madaliin dahil sa kadahilanan po na marami po siyang mga sanga-sanga. Katulad po ng gantong baliswak. Ito po mga kabiyahero, ang edad nito ay 1 taon pa lamang. 1 taon pa lang po ito. Bali, kung tutusin ay papasok pa lang po ng 1 taon pala. Dahil ito po itinanim ko yung May. So ngayon po ay April. Bali pumapatak po sa 11 months. Ganyan po kalusog ang ube pagka po nasa malambot at magandang lupa ang ating nataniman, yung matatapang lupa po. At kailangan nga po dito sa ube, yun nga po ay dapat sa ating tataniman ay katulad po ng luya na dapat po ay mataba ang lupa. Kaya po nakakaaliw ang magtanim ng nakakawili po ang magtanim ng mga root crops. Pagka po hinaharvest na ninyo, dahil sa totoo lang po, ang napakaliit po ng binhi na itinanim ko dito. So yun po, hindi na lang natin makikita ngayon dahil natunaw na yun. Bali, siguro po mga sinlaki lang ng tasa ang binhi nito. So yun po mga kabihero, kulay pa lang, katakam-takam na ito po ay masarap pagkahanaluto na kabihero. Talaga pong kung sa tawagin dito sa Batangas ay maligat, pang minatamis, pang ginataan, pang halaya, at marami pa pong iba mga kabihero ang magagawa po nating luto dito sa ube root crops. Pero ang kagandahan din po nito, ito po ay kung gusto natin ay patagalin natin, simula 1 taon, 2 taon hanggang 3 taon o kahit 4 na taon mga kabiyahero, pwede po nating iantay yan. At yan po ay habang tumatagal ay lumalaki ng lumalaki. So yung pong halimbawa po, hindi po natin hinukay ngayon, di 1 taon. So ito po ay magluluno po ito, lalambot po yan, kung tawagin namin ay malaguma. So yun po ay pagka po napatakan uli ang ulan at nagkaroon po uli siya ng bagin, sumuloy siya,
Yan po ang pag-umpisa na po uli ng kanyang paglobo hanggang sa paglaki niya. At yun nga po, kahit po iantay natin ng 2 taon hanggang 3 taon po pwede po. At yan po ay palaki ng palaki ang ating overroot crops. So ito po mga kabihero, pakikita ko po sa inyo yung binhi natin ng taon na ngayon po ay nalusaw na. So yan po ang pinagmulan ng ating binhi ng taon. Yan po, naging para na po siyang mahalintulad po natin sa basahan. Yan po siya. Yan po ang ating binhi na itinanim nung nakaraang Mayo. So yan po mga kabihero. Kakaunti naman. Oh, ang laki. Naiwanan. Ang dami. Wala na. Yan oh. 1, 2, 3, 4. Ang ganda yung laman. Yan po kanyang binhi. Nalusaw na. So yun po mga kabihero, 1 puno lang po itong ating hukay na ito. At ating pong try timbangin at maintindihan natin kung may ilang kilo itong 1 puno na ito. So yun po mga kabihero, ang binhi po niya ay ganitong kalaki lamang itinanim ko dito dati. Last May. Ganito pong kalaki ang kanyang binhi. At ito po ang kanyang naging bunga, naging laman. Kahit po natin timbangin ngayon, ay ito po ay humigit kumulang sa 15 kilos. 1 punong ube mga kabihero. Baliswak po mga kabihero ang variety nito. Baliswak. Kabihero, kalahati sako, 1 puno lamang. Kaya po nakakatuwa po ang magtanim ng ube. Pagka po natam na natin ay talagang matabang lupa. Ayun po, usawa namin ni Teddy Boy. At atin pong titimbangin. May 20 pala tao. 20 kilos. Bang. Ilang kila? Aba. Ay 26 kilos ay. 1 puno. Ay walang iya. Amazing mga kabihero. Hindi ko panipaniwala. Hindi ako makapaniwala mga kabihero, mga 26 kilos sa puno. At kita nyo naman mga kabihero ang ating hinukayan. Kaya lalo na po ito kung naka2 taon. Baka po ito 1 sako. Yan po ang pagtatanim po ng ube. Kailangan po ay pipili po din tayo ng malambot na lupa. At hindi po yung malagkit na lupa. Kailangan po sa medyo maitim na lupa na hindi po siya tumitigas. So yun po, isang tip mga kabihero sa pagpaparami ng overroot crops. Wala, 26 kilos? Oh, ay! 26 kilos mga kabihero, oh may labis pa. Pagpalagay na ang lupa ay yung labis na yon na hindi na said. Oh, di 26 kilos. So yun po mga kabihero, nahukay na po natin yung 1 puno ng ating baliswak na ube. At yun po, ating hukayin po yung 1 puno po ulit daw na napakalaki din po. At ipagtutulong na po natin si Teddy Boy. At para po siya ay kumita din mga kabihero. Okay. Baliswak din po ito. Saka po ito. So yun po muna ating hukayin mga kabihero, itong nasa labak.
Tara na po. Po mga kabihero, isang puno. At ito po sinasabi ko na 1 taon at 11 buwan na ang edad ng ubing ito. At ito po ay baliswak din. Hali. Ay, sorry. So yun po, pinagtulong na po natin si Teddy Boy at katatapos lang po nilang makapag kayo ng gabi root crops at nga ngayon po natapos yung ating pag-harvest ng gabi. So ito po ngayon ang kanilang itutuloy at para po tuloy-tuloy po ang pagkita ni Teddy Boy. Yan na po na rin paghuhukay natin ng ating ube. At ito po, yung sabi ko nga, ito po ay ating pararamihin uli. So kung yun naman po ay halimbawa susobra sa ating pantanim, yung susobra po, ibebenta natin mga kabihero. Oh yeah! Tulong-tulungan na po. Napakarami po nito. Baka po hindi kaya na isang oras o kaya eh. So, kagandahan pagka po 2 taon ang ating ube. Talaga pong lalaki. Ito pong variety ito. Na po itong mabunot. Buhay mo. Nakakatawa po mga kabihero pagka ganito po ang inyong mga itinanim. Talaga pong kitang-kita nyo po ang naging success ng ating mga itinanim. Lalo na po kung hindi po nabagyo yung iba na natanggalan ng bagay noong kasalukuyang kalagoon po ng kanyang bagay. Sana po lalong maraming ating ma-harvest kung hindi nabagyo. So yun po naman po ang ating kalaban talaga sa ating pagtatanim. At yan po ay Diyos lang po nakakaalam niyan. Lahat po ng ating pinaghihirapan dito sa balat ng lupa mga kabihero ay Diyos lang po nakakaalam. Kaya huwag po tayong makalimot tumawag dalangin sa Panginoon Diyos para po sa ating mga kinabukasan mga kabihero. At shout out po pala sa mag-anak ng Rosetta family, kay Ate Laling at kay Ka Joseph, kay Grace, at doon po sa iba pa niyang mga anak, mga kabihero. Ka Joseph, magpagaling po kayo at wag po kayong makalimot tumawag dalangin sa Diyos at yun po ang mabisang sandata para po kayo ay gumaling na. Thank you po. Puputaw. Dapat pala ko ang pinagpili ang yan. Dapat nakakatuwa. Umahon yan yan. Tumahon sa pasa. Naka. Pag-alin na alis mga pinutas-tas ari. Parang Hello! Success! Mga kabiyahero. Ang laki! Ikaw na rin. May 5 kilo rin. 5 kilo. Isang sanga lang po ito. Kita nyo naman po. Pero may naiwan pa sa dulo. Dari yung mga dito. Shout out din po sa mga magtitinda ng Pasig Public Market. Kay Jose Logo Alikuman at sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Shout out sa inyong lahat. Lagi kayong mag-iingat. may kasay dali pa. Woo!
Malod, usong. Ay. Wow! Ah! Nakakatuwa ang ubing ay. Ay kahanga-hanga talaga. 50 kilos daw. Ang dami ng sumal. Padalawang puno nating ubay. Ito mga kabihiraw, nahukay na po natin ang padalawang puno ng ating baliswak na ubay. Ito dinala na po ulit sa dampa at ating pong titimbangin. So bago po tayo magtimbang, ay yung pinaghukayan po natin ay ating po ulit tatamnan at pagdating po ng tamang panahon ay tayo po ay maha-harvest ulit. So yun po. So mga kabihiraw, wala po tayong dalang gamit ngayong asarol. Kaya ito naman pong ating pinaghukayan ay maluang. So, ating pong tatabasan na lang ang lupa ng ganito. Yan. Tatabasan po natin yan para po malambot ang ilalim. Bali, 2 puno po mga kabihero ang ating itatanim dito. Napakasimple po magtanim ng ube mga kabihero. So yan po, ganun. Maluang naman po ang ating lupa na pili ko kaya pwede po natin gawin 3 puno. Ayan. Saka po natin tatakluban ulit ng ganito. Hanggang sa po ay lumaki na ulit, lumaki. Lumuman ng malaki para po tayo marami uling ma-harvest sa susunod na panahon. Ang pong suloy na yan ay tuloy na po yan. Itimbangay ng ating nahukay na ube na padalawang puno. Yan po mga kabihero. Timbangin na po natin yung ating nahukay na ubi na padalawang puno. Ito po, 2 lagayan po ang ating nalagyan. 2 sakong lagayan.
27. Wala din eh. Ganito. Oo, 35, 40. Ilan? 36. 36 mga kabihero, 36. Yun po mga kabihero, na timbang na po natin ang padalawang puno ng ating ube. At siya po ay tumimbang ng 63 kilos. Yung ating pong hinukay na yaw na napakalaki. So yung pong isang puno naman ay 26 kilos. Bali mga kabihero, ang ating nahukay na ube na dalawang puno ay tumitimbang sa kabuuan ng 89 kilos. Plus yung iniwan pa po natin doon na binhi. So yun po siguro ay mga nasa 1 kilo. Plus yung dala pa ni Teddy Boy. Bali, pumapatak po sa 90 kilos, dalawang puno mga kabihero. Kaya mga kabihero, kung kayo po ay may lupa na maluang na nakatiwangwang lang at marami po kayong pakakabagan ng ating overroot crops, ay hinihikayat ko po kayong magtanim nito. Sinisigurado ko po sa inyo na pag marami po kayong tinanim nito ay aasenso po kayo sa overroot crops. Patatlong puno. Ito po ay 11 months na ang edad nito. Ay, bulati pa. Pinili ko lang po ito